Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kilala ang bansang China bilang isang malakas na bansa pagdating sa ekonomiya, puwersang militar at palaging pinag-uusapan sa pandaigdigang entablado. Kilala ito bilang isang bansa na hindi basta-basta nagpapatalo at palaging nakikipagmatigasan, hindi na lamang laban sa mga maliliit na bansa, kundi maging sa mga malalakas at malalaking bansa na katulad nito. Kilala din ito bilang bully, lalo na sa mga bansang alam nilang walang gaanong kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili tulad na lamang ng bansang Pilipinas. Patuloy pa rin ang ginagawa nilang pangharas sa ating mga barko sa West Philippine Sea at wala silang pinakikinggan kahit na international law pa ang kanilang maging kalaban. Kaya sa kasalukuyan, hindi na lamang Pilipinas ang dismayado sa mga ginagawang aksyon ng China, kundi marami na ding mga bansa at mga tao ang hindi nagugustuhan ng mga hakbang ng bansang ito. Marami ngayon ang nagsasabi na hintayin lamang ng China ang magiging kabayaran ng kanilang ginagawa. At ang ilan, sinasabi na balang araw umano ay darating din sa China ang karma na tiyak na magpapalubog sa kanila. At eto na nga, may mga lumabas ngayon ng mga balita na ang China ay unti-unti na umanong lumulubog at malapit na nilang pagbayaran ng kanilang kasakiman. Nanganganib ngayon ang nasa milyong tao sa bansang ito dahil hindi man sila masingil ng ibang mga bansa at tao sa kanilang ginagawang tila kasakiman. Sinang kalikasan na umano ang gumagawa ng paraan upang pagbayaran ng China ang kanilang kasalanan. Wala nang kahit na sino o anong bansang makakapigil at makakaiwas kung sinang kalikasan na mismo ang umaksyon. Dahil kahit anong lakas ng bansa, kung kalikasan na ang kanilang kalaban ay wala na silang magagawa. Ang China ay pangalawa sa pinakamataong bansa sa buong mundo na may nasa mahigit kumulang 1.2 bilyong populasyon ayon sa mga lumabas na pag-aaral. Sa ginawang radar observation mula sa satellite na nakikita ang kahit gaano kalit na paglubog ng lupa sa isang lugar sa mundo, nakita nila na ang ilang mga syudad sa China ay unti-unting lumulubog habang lumilipas sa mga taon. Nasa 82 pangunahing syudad sa China ang namimiligro ngayon dahil sa unti-unting kinakain na ang mga ito ng lupa. Ayon pa sa pag-aaral, nasa 40% na ng mga syudad na ito ang nakikitaan ng unti-unti hanggang sa malalang paglubog bawat taon, kaya naman mas nararanasan na sa mga lugar na ito ang madalas at malalang pagbaha. Ang mga syudad na ito sa China ay mabilis din ang paglaki at pagunlad, subalit kasabay naman ito ay ang unti-unti din nilang paglubog. Ang mga urban areas ng China ay lumulubog ng mas mabilis pa sa 3 mm kada taon at nasa mga lugar na ito ang 29% ng populasyon o humigit kumulang sa kalahating milyong katao. Ang mga taong ito ngayon ay nasa peligro dahil naninirahan sila sa lugar na unti-unti nang lumulubog, habang nasa 16% naman ng mga urban areas na ito ay lumulubog ng nasa 10 mm kada taon. Nasa 77 milyong katao naman ang naninirahan sa mga lugar na ito. Sa loob ng 100 taon, ang nasa 1/4 ng coastal area ng China ay tuluyan na ring lulubog at may sasama sa ilalim ng karagatan. Mas lumalala ito dahil na din sa dalawang kadahilanan. Una, dahil ang China ay unti-unting lumulubog habang ang pangalawa naman ay sea level na patuloy na tumataas dahil naman sa climate change. Ang kombinasyon na ito ang tiyak na magpapabilis sa paglubog ng China. Hindi na din nila kailangan na maghintay pa ng 100 taon upang maranasan nila ito dahil sa kasalukuyan, unti-unti na nila itong nararamdaman dahil sa malala at sunod-sunod na pagbaha sa mga naturang lugar. Kagaya na lamang ng nangyaring pagbaha noong nakaraang taon sa China na kung saan nasa milyong katao ang halos mawalan ng tirahan habang nasa mahigit kumulang 20 naman ang mga namatay. Kung patuloy na lulubog ang China, ang nararanasan nilang pagbaha ay mas lalala pa. Subalit paano nga ba ito nagsimula? Una, ang mga ipinapatayong infrastruktura ng China. Ang mga gusali sa China ay umabot na sa 600 milyon. At ang bigat ng milyong mga gusali na ito ang siyang tumutulak sa kalupaan upang mas lalo pa itong lumubog. Pangalawa, walang maayos na mapagkukunan ng tubig ang marami sa mga syudad sa China at ang tanging nilang kinukuhanan ng tubig ay sa pamamagitan ng pagbomba mula sa ilalim ng lupa.
Ang parte ng lupa kung saan sila sumisip-sip o bumobomba ng tubig ay nagiging bakante at nawawala ng laman. Malaking dahilan nito upang tuluyan itong lumubog. Bukod dito, ang mga lupa mismo ay nagko-collapse at gumuguho. Marami ng ganitong klaseng insidente sa China at hindi na mabilang ang bigla na lamang pagguho ng lupa sa ilan sa kanilang mga syudad. Ang kanilang mga kalsada ay bigla na lamang naghihiwalay at nagkakaroon ng mga malalaking mga bitak. Kaya naman marami sa mga residente dito tulad na lamang ng Changgun ang kinailangang ilipat sa mas ligtas na lugar. Kahit ang kapitolyo ng China na Beijing ay hindi din ligtas pagdating sa paglubog ng lupa. Isa din ito sa mga pinakaapektadong lugar kung sakaling maging dire-diretso ang paglubog. Ang Shanghai na sentro ng finance at manufacturing ay hindi din ligtas. Siyempre, hindi ito magandang balita para sa Pangulo ng China na si Xi Jinping kahit siya ay hindi din makontrol ang paglubog ng kanyang bansa at wala siyang gaanong magagawa tungkol dito. Nagpatupad ng bagong batas ang Beijing upang kahit paano ay makontrol ang pagbomba ng tubig mula sa ilalim ng lupa tulad din ng Shanghai at iba pang mga syudad. Subalit ang ilan sa mga syudad na katabi lamang ng mga ito ay patuloy pa rin sa pagsipsip ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Nagpagawa din ng China ng kanilang mga physical protection upang mapanatili ang kanilang tubig, subalit ang paglubog ng lupa sa kanilang bansa ay hindi na lamang sa mga coastal areas, kundi kailangan din nilang pagtuunang pansin ang mga nasa urban areas. At ang mas nakakatakot pa, ang mga lugar na nasa urban area ay mas mabilis pang lumubog kaysa sa mga lugar na nasa coastal area. Kailangan nila ngayong umaksyon ng mabilis at maaaring kumuha ng ideya kung paano ito sosolusyonan mula sa ibang mga bansa tulad ng mga bansang Italy, UK, Indonesia, Thailand, the Netherlands, India at Bangladesh. Ilan din kasi sa mga parte ng mga bansang ito ay lumulubog na din. Ilan sa mga bansang ito ay nag-i-inject ng tubig sa lupa habang ilan ay nagpapagawa ng mga seawalls. Ang iba naman ay naghahanap ng ibang mga lugar na maaaring maging bago nilang kapitolyo tulad na lamang ng Jakarta sa Indonesia na mabilis din ang paglubog. Ang mga bansang ito ay pinipigilan ang paglubog ng kanilang lugar habang ang iba naman ay tinatanggap na lamang nilang at naghahanap ng solusyon upang ito ay maresolba. Kung ano man ang pipiliin ng China, tatanggapin ba nila ito o hindi o pipigilan ba nila ito? Kailangan nilang umaksyon ng mabilis bago pa man mahuli ang lahat. Samantala, alam nyo ba na maging ang Maynila ay unti-unti na rin palang lumulubog at kinakain ng karagatan ayon sa mga eksperto. Nasa mahigit kumulang 15 milyong mga Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Kabilang din ang Maynila sa mga fastest growing city sa buong Asya. Pero ang itinuturing na pinakamaingay na syudad at kabisera ng bansa, posible umunong lumubog at tuluyan ng mabura sa mapa ng Pilipinas. Simula noong taong 1993, tumataas ng 3 mm ang tubig dagat o sea level rise sa buong mundo. Ayon yan mismo sa UN Intergovernmental Panel on Climate Change. Pero sa ating bansang Pilipinas, sa pagitan ng mga taong 2015 at 2020, mas mabilis sa 7 beses ang pagtaas ng level ng tubig sa bansa. Ayon sa mga eksperto mula sa Marine Science Institute ng UP, isa ang Maynila sa labis na maapektuhan sa mabilis na pagtaas ng tubig sa karagatan. Ang unang tinitingnang dahilan ng paglubog ng Kamaynilaan ay kung ang karagatan umano sa West Philippine Sea ay tataas at dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, malaki ang posibilidad na tataas din ang level ng tubig sa Manila Bay. Ang pangalawang tinitingnan naman ay ang paglubog mismo ng lupa sa Kamaynilaan. May mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog pero may mga bahagi din naman ang Metro Manila na hindi lumulubog. Isa ang climate change sa itinuturong dahilan ng sea level rise o pagtaas ng tubig sa dagat. Sa nakalipas kasi na dekada, tila mas umiinit ang temperatura ng mundo dahil sa paggamit ng fossil fuels o ang enerhiyang mula sa kalikasan tulad ng coal at natural gas. Ayon sa mga eksperto, may dalawang aspeto sa pagtaas ng tubig sa dagat. Una ay ang dagat mismo ang tumataas at ang pagtaas ng tubig sa dagat ay maaaring dahil sa climate change dahil sa umiinit ang tubig dagat, ito ay umaalsa. Kaya malaking dahilan iyon sa pagtaas ng karagatan. Pangalawa, dahil pa rin sa climate change at sa pag-init ng panahon ay natutunaw ang mga yelo o glaciers sa Arctic at ang natutunaw na tubig mula dito ay malaki ang naidadagdag sa tubig ng karagatan kaya tumataas din ang tubig sa dagat. Isa pa, dahil sa climate change kaya tumataas ang tubig ay dahil sa pagbabago sa lakas ng hangin o trade winds. Ang trade winds na ito ay hinahagod ang tubig sa karagatang Pasipiko at nadadala sa Pilipinas at dito sa atin itinatambak.
Ayon naman sa pag-aaral ng Greenpeace East Asia, kung magpapatuloy umano ang sea level rise ay malaki ang posibilidad na lumubog ang ilang bahagi ng Maynila sa taong 2030.